Ano ang gusto nyong makamit itong 2024 kahit tayo po'y nasa June na? Hindi ko pa po alam kung ano po yung gusto ko pong makamit pa eh. Ganon? I Mhm. see. Kayo po ya? Ano po, gusto ko na po makagraduate. Kayo po? Gusto ko pa makapasa ngayong first year college. Makapasa lang po. Kayo ba'y masayahin ba kayo o malungkutin ba kayo sa simula itong taon na to? Depende po sa mood. Depende rin po. Depende. Always pong masaya. So kung i-rate po natin from 1 to 10, 1 as in worst, di kayo masaya, or 10 as in sobrang saya, saan nyo po ilalagay ang inyong numero po dito? Sa 10 po. 10, wow. 9 po. 9, 8. 8, 9, 10. Bakit kaya isang tao po yung malungkot o malungkutin? Ano kaya ang dahilan kaya sa isang tao? I think nai-stress lang po kasi sila sa isang bagay na like school, kaya po sila nalulungkot, ganun po. Kayo po ya? Ano po, baka po may problema. Family problem tapos financial. Since nabanggit nyo po ang salitang financial, sabi ng maraming Pilipino, naniniwala kayo na kaya daw sila malungkot o malungkutin ay dahil wala po silang pera. Kaya sila malungkot. Naniniwala kayo dito? Yes po, lalo na po ako ngayon. Walang-wala talaga. Kayo po ya? Yes po. Naniwala din po ako. Yes po. Ito po, tanong ko lamang. Sa tingin nyo ba, talamak na po ba ang nangyayaring trust issue sa panahon ngayon? Opo, lalo na marami talagang manloloko ngayon. So, yun po. Ganun din. Opo. Okay. Yes po, ganun din. Sige, curious lamang ako. Paano nyo mapapatunayan kung isang tao po ay mapagkakatiwalaan sa panahon ngayon? Ano po, pag talaga pong napakalapit niya po sa'yo, tapos lagi siyang nandyan, nakikiramay sa lahat ng bagay. Ano pong tanong? Sa tingin nyo, paano natin po masasabi na isang tao ay mapagkakatiwalaan sa panahon na to? Hindi ko rin po alam. Hindi nyo rin alam, nagindihan ko. Ano po, yun nga po yung sa magiging malapit po. Pag malapit na po kasi yung isang tao, parang mapagkakatiwalaan mo na po siya sa mga kahit anong mga bagay po. Sige, ito. Meron ako may ibang kalito na tanong, mas mabilis po ito, pero sunan po ito, no? Tanong ko lamang, kayo ba isang mabuting tao po? Hindi ko po masabi. Sabi? Yes po. Okay. Hindi po. So kung i-rate po natin ulit from 1 to 10, 10 as in very mabuti, mabait talaga kayo, o 1 as in worse, hindi kayo mabuti talaga, masamang tao. Saan nyo po ilalagay sarili nyo ulit? 8. 8. 10. Baliktad. So naman 10, ka naman 10. 8 po, 8. 8 din. So consistent 8, 8. Ito naman kabaliktad. Pero tanong ko lamang, paano ito po masasabi kung isang tao po ay mabuti? Hindi ko po alam. Hindi rin po ako mabuti. Ano po? Paano ito po masasabi kung isang tao po ay mabuti? Paano ko po masasabi kung ang isang tao ay mabuti? Ano po? Pagkatulad ko po. Okay, wow. Yung bukal sa puso. Bukal sa puso. Kayo ba yung mahilig magbasa ng dictionary? Tanong lang. Hindi po. Hindi rin po. Hindi rin po. Pero nakapag-search ka naman kay Google pag di mo alam ang isang salita. Yes po. Yes po. Yes. Bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kaalaman. Libre lang po ito. Sabi kasi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti isang tao, ito daw ang tinatawag na moral excellent o morally upright. Isimin daw ng moral ay ugali muna sa tao sa kanyang sarili. Na dapat walang ginagawang masama, walang ginagawang krimen, at wala daw sasaktan na tao kahit sanggol. Pero tingnan natin po itong mabibig sa tanong kung talagang tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Yes po. Yes po. Yes po. Yun nga po ang problema. Lahat po tayo dito ay guilty kasi uno po matututo ng bata ay magsinungaling. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw po na isang gamit kahit po na lapis, ballpen, barya, kahit po yung music and movie, nakala mo'y libre, pero ang totoo, dinownload mo lamang at di ka nagbayad. Sa nanay ko po, nangungupit po ako dati. Opo. Ganon? Ganun din po yung sa lola ko. Yung pag may laman na
sa bag. Mm. Tapos pagtulog sila, kumukuha ako. Ako, hindi nga yan. Imagine nyo kung malala po yung batas na yan, andyan na yung police station. Baka doon na po tayo namamasyal na sa kulungan. Lahat po tayo. Kasi napagdahanan natin po yan, mga pangungupit dyan sa mga wallet ng magulang natin. Lahat tayo dito ay guilty. Pero, kaya daw may mga nahuhuli o may mga nakapagnakaw dahil wala yan sa presyo. Gusto nila ang isang bagay nang walang kahirap-hirap. Kaya po tayo nakakuha ng mga instant na pera pero hindi galing sa ating kahirapan. Yun nga lang ang problema, lahat taga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas na magalit sa isang tao? Opo, lalo na po ngayon. Easy. Opo. Hindi naman po mawawala yun. Hindi mawala. Sa tingin nyo, pag kayo ba yung nagagalit, nawawala ba stress nyo o lalong tumitindi po? Lalo pong tumitindi. Depende po. Depende. Ano po, nakakapaglabas naman po ng sama ng loob. Kaya okay naman po na, ayun. Pero syempre normal naman po pag po tayo masasaktan, syempre magagalit. Alam naman po tayong tatawa o ngingiti po dito na ikaw ay sinasaktan na, nakangiti ka pa. Baka baliw na po isang tao na sinasabing hindi siya nasasaktan, pero deep inside ay ipuputok na rin niya to bigla-bigla na lang. Yun yung nakakatakot. May sinasabi kasi na hindi din daw kailangan manapak, saksakin, barilin o sampalin mo daw isang tao. Ang kailangan mo lang daw ay magtanim ng galit at hindi mo kailangan magmura. Yun nga lang ang problema, lahat tayo dito ay guilty. Pero ito pa po, na-appreciate yung patience and honesty. Nagamit niyo po ba ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Halimbawa, pag kayo nagugulat, napapa-OM, alam niyo na po yun? Opo. Opo. Yes po. Okay, curious lamang po no, bakit kaya mga tao binabanggit nila yan? Bakit di man po pwedeng puno, hayop, pangalan ng bagay? Bakit Panginoon pag nabibigla sila? Hindi ko po alam. Parang lumalabas na lang po kasi yun sa bibig natin. So, yun po yung nasasabi natin. Ganon din po yung sagot ko. Katulad po sa kanya. Opo, Ganun din. ganun din po. Ganun din. Okay, ganito. Mahal niyo ba nanay niyo? Yes. Sobra po. Yes po. Sobra sa sobra pa po. So halimbawa kayo po ay nagpapalipas ng oras o naghihintay kayo ng practice or etc. Huwag naman sana biglang napuwing ang isa sa mga mata nyo kunwari at nagtawanan kayo. Instead ng pangalan ng Panginoon, ang nabanggit mo ay pangalan ng nanay mo bilang panggulat lamang kahit wala siyang kinalaman dito. Okay na nabanggitin nyo ang pangalan ng nanay nyo bilang panggulat lamang kahit wala namang kinalaman sa pagkapuwing ng mata mo dito? Ano daw? Ulitin ko, dahan-dahan. Okay lang bang gamitin nyo ang pangalan ng nanay nyo bilang panggulat lamang? Kunwari, nadapa ka o napuwing mata mo. Instead na OM, alam nyo na, pangalan ng nanay mo, OM, tapos pangalan ng nanay mo. Parang ganun-ganun. Bigla-biglaan na lang. Okay na nabanggitin nyo yun bilang panggulat lamang? Kahit wala siyang kinalaman dito? Hindi po. Hindi. Hindi rin po. Mali po. Siguro na-realize ko na rin yung pagtawag nga din sa Panginoon na mali nga talaga. Well, actually, yung sagot niya po, tama po yun. Kasi alam ko yung gusto mong iparting, parang disrespect. Kasi kaloko naman yun, nanay nyo, bigyan nyo lang, mumurahin na lang yan. Kahit nga siguro, isa sa mga pangalan nyo, mag-aaway kayo kapag nadungisan ang pangalan. Nakakalungkot nga lamang, nasa panahon ngayon, ang tawag kasi doon ay blasphemy o pambabastos. Dahil ang Panginoon, hindi po siya dinisenyo na pag nag-aaway ang mga tao, isinisisi kaagad sa Panginoon, minumura na kaagad. Or sa mga pelikula, pag napapanood natin, binablasphemy nila si Jesus Christ. Which is, ang sakit po yun sa tenga. At nakaka-disrespect yun. Kasi ang Panginoon, siya ang naglikha ng mundo sa mabuti at hindi po dinisenyo para gamitin na lang sa kung ganun-ganun. Yun nga lang ang problema, lahat tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po, hindi ko po sinisiraan, hindi ko po hinusgahan. Ito'y para lang malaman kung tayo po isang mabuting tao. Kasama po dito. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot at haharap tayo sa Judge Day sa Panginoon, kayo ba'y guilty o innocent po kayong tao? Hindi po. Ulitin po, kayo ba'y guilty o innocent po kayo? Guilty. Guilty. Guilty po. Guilty po. Saan ka kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Hindi ko rin po alam. Hindi po natin masasabi ngayon. Okay. Bigyan ko kayo na mabilis lang na halimbawa. Kunwari may isang kriminal, nakapagnakaw siya ng pera sa bangko o sabihin natin nakapatay siya ng tao.
Nauli siya ng pulis at ito po ang sasabihin niya sa judge o sa korte. Judge, opo, guilty ako sa nagawang kasalanan, pero parang hindi po ako sigurado dito sa inyong babanggitin na verdict o hatol. Baka naman siguro pwede natin pag-usapan. Hindi po ako sigurado. Pero sasabihin ng judge, kailangan mong tanggapin na sigurado ka na ikaw talaga ay sa kulungan pupunta. Kasi kailangan niyang pagbayaran, kailangan siyang itapon doon kahit ano pang paliwanag ng kriminal. Tama po ba? Opo, nasa batas naman po. Opo. Opo. Ngayon, ito po ang problem po, no? Sabi kasi sa Biblia o salita ng Panginoon, hindi po to galing sa akin, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, o ginamit ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, at iba pa, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi tatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Ngayon, simple lang ulit ang tanong ko po, hindi natin kailangang komplikaduhin. Kayo ba ay nag-aalala sa sinasabi ng Biblia na maaaring kayong tatlo ay sa impyerno mapupunta, pero hindi lang po yung tatlo, tayo pong lahat, kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Nag-aalala ba kayo sa sinasabi ng Biblia? Opo. Depende po. Hindi po. Paanong hindi? Kasi po, ano nga po ulit yung tanong? Sa tingin nyo, nag-aalala ba kayo sa sinasabi ng Biblia na maaaring tayong lahat ay sa impyerno mapupunta sa tinagawang kasalanan? Ayun po, hindi po. Kung kilala mo naman po yung Panginoon, maliligtas ka po talaga. Okay, ganito. Sa tingin nyo kaya, nagsisinungaling ba kaya ang Panginoon? Tanong lang. Hindi po. Hindi. Hindi po. Hindi po. Bakit po kaya? Kasi po, siya na nga po yung pinapaniwalaan natin eh. Magsisinungaling po ba siya? Ganun din po yung sagot ko. May mga sugo po siya. Pero ang punto lamang po ay, kaya ako po tinanong yan dahil ang Panginoon hindi siya basta-basta magsisinungaling. Siya po talaga ang main source of truth. Kaya kung pag sinabi ng Biblia na lahat tayo guilty, talagang lahat po tayo ay mapapahamak. Kasi mataas po ang standard ng Panginoon. Ang mga tinanong ko sa inyo kanina, yan ay ilan lang sa 10 utos ng Panginoon na talagang lahat po tayo dito ay palpak guilty. Yan po yung salamin sa ating katauhan. So whether we like it or not, talagang Panginoon, siya po talaga ang perfect. Yan kasi ang hinahanap sa dictionary. Ang perfect, ang meaning niya, according sa isang mananaliksik, kinuha nilang example yan sa Panginoon. Never po ginamit sa tao. Kaya nga po na-invento ang salitang imperfect. Ibig sabihin, pag gagamit sa example, tao po laging nire-refer, hindi ang Diyos. Yan yung dahilan kung bakit lahat talaga tayo dito ay palpak. Whether we like it or not, dapat po tayo mag-alala. Kasi kahit, hindi ko kayo kilala, pero syempre, buhay pong pinag-uusapan natin dito. Tanong ko lamang, mahal nyo ba sarili nyo? Yes po. 100% sure. Yes po. So pag ikaw'y nakagawa ng kasalanan, kunwari, mahal mo pa rin sarili mo? Hindi. Okay, tinatanong ko na kayo. Ano po? Mahal nyo ba sarili nyo? Yes po. 100% sure. Opo. So pag kunwari nakagawa ka ng mali, mahal mo pa rin sarili mo? Depende po. Depende. Kayo, Yes po. mahal nyo pa rin? 100%? Yes. Sarili ko na po. Kahit nakagawa ka ng kasalanan, still mahal mo pa rin sarili mo? 50-50. 50-50. Well, understand po. Actually, ang sagot nyo hindi naman po mali. Pero ang talagang magandang sagot dyan, kung ikaw man yung nagkamali o nagawang kasalanan, still, mahal mo pa rin sarili mo. Kasi ikaw yun eh. Kapag hindi mo mamahal sarili mo, ano mangyayari? Madidepress, mabababa ang self-esteem, or hindi ka maging motivated. Pero hindi ko po biniblame na may mga tao pong ganon. Kasi struggle po ang tawag dyan. Lahat po tayo ay nakagawa ng mga kamalian. Kaya minsan, naapekto po tayo. Pero hindi para po takutin ang inyong mga sarili. Pero makita natin na talagang buhay po natin ay napakaiksi at talagang mahirap. Tanong ko lamang, kayo ba natakot sa kamatayan? Hindi po. Hindi rin. Bakit? Ayun nga po ay hindi po talaga ako natatakot na mamatay. Mas natatakot po ako sa mga aksidente pa. Kasi mas nararamdaman mo eh. Kayo po eh? Opo. Kasi po madami po akong gustong gawin. Ano? Natatakot kayo sa kamatayan? Opo. Kung kayo po ay mabibigyan ng pagkakataong mabuhay ng mahaba, ilan pa kayang years po kaya yun? 60 years? Ayaw mo gawin 100?
Yung ko masyado na matanda. Ako po 100 years. 100. Sure ka talaga yan. O kayo? Walang hanggan. Walang hanggan. Yes. Well, wala mo pong maling sagot eh. Pero tanong ko lamang, alam niyo po hanggang kailan kayo mabubuhay? Hindi po. Hindi po. Hindi ko. Diyos lang po nakakaalam niyan. Exactly. Hindi ko kayo tinatakot. Napakaiksi ng panahon po. Minsan, may mga ibang tao naniniwala lagi sa mga sabi-sabi, no? O, wag niyo masamain ha. Di ba 3 kayo? May nagsasabi daw na pag nag-pictorial daw kayo, yung gitna daw pwedeng mamatay bigla. Yung mga ganun. O. Pero hindi ko kayo tinatakot ha. Di natin alam, baka bigla na lang ginamit yung ganun. O, tapos biglang matigok. Ang akin lamang po, kailangan natin maging open-minded lang kasi ito pong reality. Di ba? May kanan, may kaliwa. Tama po ba? Yes po. May taas, may baba. Opo. May buhay, may patay. Meron. Kahit ano pong baliktarin natin, yun pa rin pong katotohanan. Kasi ang isang tao mag-i-ignore ng ganyan, nonsense. Kasi mapapahamak lang po siya. Ngayon, talagang ang justice ng Panginoon ay galit sa atin dahil tayo po talaga ay makasalanan. Kaya automatic sa impero taga tayo tatapon. Pero, pwedeng magbago lahat-lahat kapag narinig natin tong salita na to. Narinig ba yung salitang mercy? M-E-R-C-Y? Opo. Mercy po. Yes. Ano kasi sa Tagalog nun? Ano? Nga yun. Naku, Hindi ko din alam eh. hindi mo alam. Limutan ko yung mercy. Have mercy. Nagsisimula sa letter A. Ano? 3 letters yun. Naku. Nga yun. Wait lang po. Sige, go lang, go lang. Alam ko yun eh. Ako, napapaisip na. Sirit na. Sirit na po, sirit na. Oh, pag sabi po nating mercy ay awa. Narinig mo yung salitang awa. Kaya nga have mercy if Oh. Oo. O, diba? Awa ka sa Awa. akin. O, yan. Pag sinabi po nating mercy, isibihin, pwede tayo humingi ng awa sa Panginoon na inamin natin tayo po yung makasalanan. Inamin natin tayo po yung mahina at pag sa ating awa o mercy, humingi lagi tayo ng tulong. Hindi tayo nagdadalawang isip kasi sabihin, nahihirapan talaga tayo. So alam ng Diyos kasi na pag tayo hingi sa Kanya ng awa, alam niya na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa kapahamakan. When we say kapahamakan, yung kasalanan. Kasi nakagawa talaga tayo ng kasalanan, whether intentional or unintentional. Hindi ko nga rin alam kung ano nasa isip niyo sa ngayon kasi Panginoon lang po nakakaalam niyan. Kaya ang totoo, dapat talaga tayo humingi ng awa sa Kanya. Dahil, pag tayo humingi sa Kanya ng awa, alam ng Diyos na walang sino man na kayang iligtas ang Kanyang sarili sa kapahamakan. Dahil pag nangyari po ito, dito po papasok ang isang tanong na nagbabago sa lahat-lahat. Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo pa makalis po sa Judgment Day? Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Ano nga po ulit? Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo pa makalis po sa Judgment Day? Ano kaya ang ginawang matinding pagbabago ng Panginoon sa ating lahat? Hindi ko alam. Any Hindi ko po idea? alam. Ito po alam. Tanong ko lamang, ano mo meron nung December 25? Pasko. Pagbabago. Pasko. Ano? Ay, kasi lang. Bagong silang. Bagong silang na. Iyon nga. Di ba ganito, tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Yes po. Opo. Yes. Pero ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, biniwisyo po yung kanyang buhay, hindi lang sa inyong tatlo, para po sa lahat. Nagmamalasakit siya. Yan yung dahilan kung bakit may pag-asa at para hindi mapahamak. Dahil si Jesus kasi gusto lang niyo po magbahagi ng aral. Yung mabubuting aral. Yun nga lang, may mga tao na ayaw ng katotohanan, ayaw nila may nagmamalasakit at gusto nilang patayin ang mga taong against sa kanila. Yan yung dahilan kung bakit si Jesus ay hindi lang siya tao. Siya rin ni Diyos na kung saan tinorture, pinatay siya doon, pinako sa krus at namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo po ang kasalanan, natalo po ang kasamaan at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, kung isang tao po ay guilty, pwede po siyang palayain dahil may nagpiyansa. Narinig mo yung salitang piyansa? Opo. Opo. Opo.
So yan yung dahilan kung bakit isang tao ay makakalaya, kasi may nagbayad po ng danyos. At gayon din po ang ginawa ni Jesus, ang kanya pong buhay ang naging kapalit upang hindi na po ang buhay natin. Dahil ang nakakatakot po kasi dito, ang kabayaran sa tinagawang kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, kung wala si Jesus, tigok na po tayong lahat-lahat. Pero kaya po ay nabubuhay dito kasi yan yung dahilan na may pag-asa pa at hindi pa huli ang lahat. So dahil po doon, ang kaligtasan po ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bagay po para makamit yan. Una, narinig mo yung salitang repentance? Hindi pa po. First time? Ano po? Repentance. Narinig mo yung salitang repentance? Hindi pa po. First time ko lang po. First time. Pag sinabi po natin repentance ay pagsisisi sa kasalanan. Halimbawa, di ba pag nagkakasakit, gusto nyo laging gumaling? Tama po ba? Opo. 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 Sa tingin nyo kaya kapag kayo ba'y nagkakasakit, makakapunta pa kaya kayo dito sa Sampaloc Lake? Opo. Seryoso ka? Bakit? Gala po ako eh. Kahit nagkakasakit. Sige, naintindihan ko kayo. Hindi po. Hindi. Hindi po. Pero syempre totoo, pag malala yung sakit mo for example, magpapahinga ka na lang talaga kasi hindi mo magagawa lahat-lahat. Hindi mo ma-enjoy ang nakakawalang stress na lugar, no? So pag tayo nagkasakit, gusto natin laging gumaling. Pag tayo nakagawa ng kasalanan, patuloy po natin itong pagsisihan at lagi natin babaguhin ating puso at isipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yun, tsak, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pilihan natin, meron pong pag-asa, hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So ito na lang po ilan sa mga tanong na to bago po umalis, pero ito po, sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? I think, oo naman po. Sige po. Opo. Opo. Pero pag-isipan nyo po ba ating napag-usapan po? Opo. Opo. Yes po. Kayo ba nagbabasa ng Bible araw-araw? Tanong lamang po. Hindi po. Hindi po. Natigil na po. Pero nabuklat nyo naman siya, di ba? Opo. 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 Ganito lang kasi yan. Di ba pag kayo nagugutom, kakain po kayo? Tama po ba? Yes po. Yes po. Opo. Halimbawa, sarado at ang tindahan at ang bukas lamang po ay convenience store doon sa baba. Tatakbo kayo, bibili kayong pagkain kasi kayo nagugutom. Tama po ba? Opo. 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 So sana po, gain din sana po ang mindset kung sa Bible na dapat mabasa natin siya araw-araw kasi yan yung pagkain natin sa spiritual. Kasi kaya po tayo hindi nakagawa ng kasalanan basta-basta, ibig sabihin, nagtitiwala tayo sa kanyang salita. Yan yung gabay natin para hindi tayo mapahamak. Kasi ang purpose po natin dito sa mundo na to ay makilala natin ang Panginoon at siya malugod natin habang buhay. Ang bad news, lahat po tayo guilty, lahat po tayo ay sa impyerno mapupunta. Kasi mabigat po talaga ang standard ng Panginoon sa ating lahat. Pero maraming po maliligtas. Hindi dahil sila mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at sa panampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang, sila po ay maliligtas dahil yung sabihan ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Ano pong pangalan niya sa YouTube? Well, ang aking YouTube channel po is letter J, letter C, 7, then space Philippines. JC7 Philippines. Meron pang question pa? Wala na po. Sila, wala na po. Taga dito po talaga kayo. Well, ang totoo po, hindi po taga rito. Taga Quezon Province po ako. Okay. So, Sariaya, Quezon po ako. Kayo po ba? Ayaw sana tanongin yung informasyon na yan. Pero kayo nagtanong, sige, saan ka? Mauban po kami. Mauban po. Same. Okay. Halatang malayo pong lugar na yan. Siguro, mga 20 kilometers siguro. Sobrang layo niyan. So, yun lang po yun. Pero any question pa ba? Wala na po. Sige, kung wala na po yung question, maraming salamat po at mag-ingat po kayo. God bless po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ingat po.